Nagising ako dahil sa higpit ng yakap ni Joselito sa akin, ramdam na ramdam ko ang kapayapaan sa kabila ng higpit ng kanyang mga yakap, minulat ang mata ko at nakita ko ang payapa niyang mukha. I was crying the whole night. I don't know why I broke down and that might worried him a lot. Siguro gusto niya akong tumahan kaya niya akong niyakap. Napangiti ako ng lihim ng dahil doon tapos naisip ko, what if his memories came back? Babalik ba siya sa dati? Kamumuhian na naman ba niya ako? Gusto ko na ng masayang buhay at gagawin ko ang lahat, huwag lang kaming bumalik sa dati ni Joselito. Alam ko naman na impossible nang maging kami ni Wilfredo dahil kasal na ako kay Joselito at may anak na ako. Alam ko naman na dapat tanggapin ko na lang ang buhay na ito and try to live for it. Kailangan ko rin naman na maging masaya para sa anak ko. Joselito, bakit? Ungol niya sa akin at dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata niya. Tumingin ako sa pagkakayakap niya kaya agad naman siyang bumitaw sa akin na tila ba nahiya siya. Tanghaling na Joselito, kailangan na nating bumangon. Natakot ka ba dahil sa yakap ko? Ginising kita kasi tanghali na at di dahil sa natatakot ako sa yakap mo Joselito, at salamat pala dyan sa yakap mo, nakatulog ng mahimbing dahil sa init ng katawan mo. Talaga, tanong niya sa akin, Florencia, tawag niya sa akin. Hindi ko naaalahanan yung nakaraan natin, Florencia, susundin kita kasi alam kong magiging masaya kayo ni Marjun, sana makabuo tayo ng bagong alaala, yung masayang alaala na hindi natin gugustuhin na makalimutan. Salamat Joselito, huwag kang magpasalamat sa akin, Florencia, ginagawa ko ito kasi alam kong mahal kita. Lumakas ang pintig ng puso ko na para ba akong mamamatay dahil sa sinabi niya, mahal niya ako. Hindi naman makapaniwala sa mga sinasabi ni Joselito. Seryoso ka ba? Baka sinasabi mo lang yan kasi ang alam mo ay kami ang pamilya mo. Hindi, ito ang nararamdaman ko para sa iyo. Alam ko na simula pa lang makita-kita doon sa hospital na ikaw ang mahal ko. Florencia, I love you. Good morning mommy and daddy. Pumasok si Marjun sa kwarto namin at agad na pumunta sa kama para bigyan kami ni Joselito ng morning kiss and hug. Ang naman sweet ng baby namin, nagbibigay ng morning hug at kiss. Dati nagtataka ako kung saan ba nagmana ang anak ko at sobrang sweet niya. Hindi naman kasi pwede sa akin dahil soft blood ako at ingrata. Tapos wala namang sweetness na pinapakita si Joselito sa bata. But when Joselito lost his memory, doon ko napagtanto na parehas sila ni Marjun. Bumaba na kami para mag-breakfast ay nakita namin na may nakahanda ng pagkain sa lamesa. Mabuti naman ay gising na kayo. Napalingon ako at nakita ko si Papa na nasa likod ko. Mukhang maaga nagising ang mama at papa ni Joselito dahil sila ang naghain ng almusal ngayon. Florencia, can you do me a favor? Ano po yun? Inatake ng high blood ang mama mo kani-kanila lang at hindi na ako makalabas to do the groceries dahil sa rayuma ko. Can you do it for me? Opo naman po, maliit lang po na bagay. Mommy, sama ako sayo. I want to ride the push carts. Siyempre isasama ka ni mommy pero walang turo-turo ha? Walang magtuturo ng candies at chocolates na di mo naman uubusin pag nabuksan mo na. Pwede rin ba akong sumama? Hindi ako magtuturo, sasama lang talaga ako sayo. Joselito asked me. Nasa likod na pala namin siya. Kitang-kita ko ang excitement at kagustuhan niyang sumama. Mas excited pa kasi siya kay Marjun kung titingnan mo. Daddy, sama ka para play tayo, sabi ni Marjun at agad na lumapit sa daddy niya. Of course son, help Florencia with the groceries, okay? This is the list, magdagdag na rin kayo if you want. Galit ka ba dahil sa sinabi ko kanina? Hindi, totoong nararamdaman ko yun, Florencia. Hindi ko lang alam kung paano sisigat sa sinabi mo. Mama, kuha tayo ng Nutella tapos fish crackers, then Goya. Bawal ka sa junk foods at sweets. At saka di mo naman inuubos pagbukas mo, lagi ako ang umuubos. Daddy, si mommy po super damot, ayaw niya ako 8 nanograms super sarap. Hayaan mo na siyang kumuha noon, Florencia, hindi pwede yun, Joselito, junk food at sweets yun masisira ang teeth niya. At saka nasasanay din siyang magturo tapos hindi naman niya uubusin, sabi ko sa kanya at saka ako lumingon. Pero pagtingin ko sa kanya ay sobrang lapit pala ng distansya ng mukha namin. Sorry, sabi ko sa kanya at agad akong umiwas na naging dahilan tuloy yun para matamba ko at mahatak ko si Joselito sa pagtamba ko sa semento. I felt a soft cushion caught me as I fall from the ground. Muli tuloy ay nagkatinginan kami ng sobrang lapit ni Joselito.
tumingin ako sa kanya hanggang sa mapagtanto ko ang isang bagay. Ayos ka lang ba? Oo, okay lang ako. He's still injured, baka mamaya mapilayan siya o kaya mabinat. Pinagpag ko ang damit niya dahil nadumihan ito. He was smiling habang ginagawa ko yun. Bakit ba siya ganito ngumiti sa akin ngayon? Florencia, huwag mong sabihin na nahuhulog ka na kay Joselito dahil sa pagkawala ng alaala niya. Tapos na, Florencia, sinabi lang niya na mahal ka niya. Bakit ka naiilang? Alam mo naman na baka nararamdaman lang niya yun dahil hindi ka niya naalala. Wala siyang naalala. He might be overwhelmed. Florencia, there was a girl who called me. Lumingon ako to look who it is at pagtingin ko nakita ko si Diane, yung best friend ko nung college na bigla akong nilayuan because of the scandal with Joselito. Oh, hi, malugod kong bati sa kanya. It was nice to see her right now. She didn't change a lot. Naging professional lang siya tingnan. Wow, ang tagal nating hindi nagkita. Kumusta ka na? Mabuti naman ako. Tama ka, ang tagal nating hindi nagkita. Diane, sagot ko sa kanya at saka ako ngumiti. Ikaw, kamusta ka na? I asked her. I was grateful to see Diane pero nang hinayang ako bigla sa friendship namin na nasayang dati. If things didn't go that rough baka naging BFFs talaga kami pero wala eh. Tutin nga yung sabi nila na real friends will stay with you no matter ano. At sa kaso ko, nagdududa si Diane sa akin. Mabuti naman, nagtatrabaho na ako sa isang company, ikaw? Okay naman din ako, nag-aalaga ako ng anak ko at saka asawa. Oo nga ano, kinasal kayo ni Joselito dati, nabigla nga ako noon eh. Akala ko kasi si Wilfredo talaga ang mapapangasa. Sino si Wilfredo? Joselito came na may daladalang mga junk food, tiningnan siya ni Diane at ngumiti ito sa kanya. Wilfredo, matagal na rin nung huli kong narinig ang pangalan niya. Joselito Castor, long time no see, saad ni Diane sa kanya. Excuse me, sino ka, at saka sino si Wilfredo? Tanong muli ni Joselito sa kanya. Wala lang, Joselito, a fling back in college before I met you. Fling? Anong fling? Oy, jowa mo yun. Lumapit ako kay Diane at bamulong, Joselito can't remember anything, huwag mo na lang banggitin si Wilfredo please. Napatingin si Diane sa akin at saka tumango. She forced a laugh at saka iniba ang topic kay Joselito. Paano mo ako maalala, di mo nga ako pinapansin noon, kaklase mo ako sa management noon. Kaklase? Sorry, hindi kasi kita maalala. Well, di naman talaga ako recognizable para sa iba. Sagot ni Diane sa kanya, no? Hindi kita maalala kasi nawalan ako ng alaala. Daddy, doon, wow, ang cute ng mag-ama mo. Seems like you have a good life after all, even after the scandal broke. Siguro nga, things worked for me after all, and Florencia, alam ko nagtatampo ka sa akin, I'm sorry, I acted rude nung college tayo, natakot kasi ako. It's okay, wala na yon. Yung scandal, it was not the biggest problem that I've had before. Things like that isn't my biggest worry back then, so para sa akin wala lang yun, it was lesson that I learned. Napagdesisyonan namin na sabay mag-grocery ni Diane para makapag-usap habang nag-iikot na rin. And Wilfredo, anong nangyari sa inyong dalawa? Kumalat sa campus na nagtanan daw kayo. Natawa na lang ako nang maalala ko yung mga panahon na nagtanan kami, but it was not good laugh. It was bitter one. Nakaramdam ako bigla ng paghihinayang sa masayang buhay na sana di nadanas ko ngayon kung di siya naging duwag. Nagtanan kami dati pero walang nangyari sa amin. He gave up, we both gave up kasi yun ang tama naming gawin. And you married Joselito, right after, hindi ba si Wilfredo ang papa ng baby mo? It was Joselito from the start. There are things that happened before. It was complicated, really complicated. I love Wilfredo back then kaya nakipagtanan ako sa kanya kahit may nabuo sa amin ni Joselito. We decided to run away but it didn't work and ended up marrying my husband. Sagot ko sa kanya. So it was Joselito, yung nasa scandal, siya at ikaw? It might be hard, pero paano yan? You don't love Joselito. Halata kasi na may pain sa iyo pag binabanggit ko si Wilfredo. We're good as a family. Mahal na mahal ko ang anak namin and I guess that's enough. Joselito, kuha kayo ng kuha ng pagkain, baka mamaya umabot ng libo-libo itong bababayaran natin. Credit card ni Papa ang gamit natin. Nakakahiya naman kay Tito Ponzi na dumami ang utang niya sa card dahil sa katakawan nitong dalawa. Joselito never worked after his graduation,
it was his father who was providing things for us. Kahit nga damit binibilhan nila kami ni Joselito dati, wala kasing balak magtrabaho si Joselito noon, he was living off his father's card, and Papa never really mind it dahil namuhay sila ng mayaman. Okay lang yan, kakainin naman namin ni Marjun lahat ng yan kaya di naman sayang, at saka babalik naman ako sa trabaho pag galing ko. Kung alam mo lang Joselito, dakilang tamad ka noon kahit pagtitimpla ng kape mo si Tita Milanya pa ang gumagawa dati. Ang sweet nyo Dayan, sa anak ko pinisil pa nito ang pisngi niya. Para siyang carbon copy ni Joselito, my God goodness gracious, ang pogi ng anak mo, sabi ulit ni Dayan. Naghiwalay na lang kami ni Dayan matapos naming mag-grocery, nilibre pa nga niya kami ng milk tea at ice cream bilang pambawi daw. It seems like our friendship was refreshed in just a few hours of talking with each other. We decided na dadalaw na lang siya sa bahay sa weekends para daw mas makapag-usap kami at pumayag naman ako doon. At ako? Ayun, marami kaming inuwing plastics of grocery na puro pagkain ang laman. Nagulat nga si Papa at muntikang atakihin muli ng vertigo ulit si Mama sa dami ng mga pinamili namin. Huwag ko na daw ulit isama ang mag-ama sa grocery. Ayun, umiyak si Marjun at nagtampo naman si Joselito sa kanila, dahil gusto nila muling sumama na mag-grocery. Florencia, tawag ni Joselito habang nagpapahangin ako sa veranda sa bahay nila. Bakit? Sorry, nawawala sa isip ko na takot ka nga pala sa akin. I can see the hurt in his eyes. Muli akong lumapit sa kanya at dumb-eye kit kahit pinapatunog noon ang aking puso. Hindi ako takot sa'yo, hindi lang ako comfortable na ganyan ka kalapit sa akin. Hindi ka ba comfortable dahil sa sinabi kong mahal kita? Hindi ba kapanipaniwala ang mga sinabi ko sa'yo? Hindi naman sa ganon, kaso lang nakakatakot tanggapin ang mga sinabi mo. Paano kung maniwala ako at pagbigyan kita tapos bumalik ang lahat ng alaala mo? Paano kung sa pagbalik ng alaala mo mawala ulit yang nararamdaman mo? Joselito, natatakot ako sa mga posi. Naiintindihan kita, alam ko rin naman na mahirap akong mahalin dahil sa mga nagawa ko sa'yo dati, kaya gusto kong bumawi kahit sa mga simpleng paraan sana, kunin ulit yung loob mo, kalimutan ang lahat. Florencia, seryoso ako sa mga sinabi ko sa'yo kaninang umaga, gusto ko ng panindigan tong meron tayo, gusto kong maging asawa mo, makasama mo habang buhay, mapasaya ka at mabigay lahat gusto mo. The next thing that I know is that he was kissing me. Unlike before, sobrang soft ng mga halik niya ngayon. Naalala ko si Wilfredo, kung paano niya ako inaalagaan at mahalin, at sa sandaling imulat ko ang aking mga mata. Isang realidad ang sumalubong sa akin, it's Joselito and it can never be him again. Kailangan kong tanggapin ang pagkakataong mahalin siya, pagkakataon kong mahalin muli at hindi ko hahayaang mawala ito. Tumugon ako sa pamamagitan ng kanyang mga halik. I love you Florencia, mahal kita, alam ko mahal kita kahit bago ka pa man mawala sa alaala ko, he whispered breathlessly. I smiled and kissed him again. He pushed me at the railing of the veranda and grabbed my waist to kiss even more. And the next thing that happened is we got drowned in our world of fantasy. Good morning, malakas na sigaw ni Joselito dahilan para magising ako mula sa aking pagkakahimbing at sa kanya ako niyakap ng sobrang higpit. Hindi ka mayuyupi kasi masarap kaya akong yamakap, para akong si Majun kung yamakap. Siyempre, anak mo siya kaya mana sa'yo yun, mahigit 4 na taon na rin pala mula ng pagbigyan ko si Joselito na magsimula kami sa simula at hayaan siya na matutunan kong mahalin. 4 taon na rin pala mula nang mangyari ang lahat, at ngayon, masaya na ako kasama ang pamilya ko, pakiramdam ko sobrang perpekto na namin. Mom, Dad, mali-late na ako, sigaw ni Marjun mula sa ibaba. Nagkatinginan kami ni Joselito, anong oras na Han? 8:00 na, late ka na sa office, patay ka kay Daddy. Napagod ata tayo kagabi kaya na late tayo ng gising, nakakaloko niyang saad sa akin, I never felt tired at all, para pa nga akong bitin. Maligo ka na. Ihahanda ko na ang baon niyo ni Marjun, sabi ko sa kanya at agad akong nagbihis, napabuntong hininga ko nang makita ko si Marjun na nakatayo sa harap ko na sobrang bossy. Mom, sorry, Marjun, nakatulog kami ng daddy mo ng matagal. Ang sabihin mo, you and daddy tried to make baby again, ayoko ng kapatid. Fine, okay ikaw ang baby boy namin forever, walang forever. Marjun is now on his first grade at ilang buwan na lang he will turn 7.
I smiled nang nakita kong aking masayahin ang anak ko unlike me, masaya ako na masayang pamilya ang naibigay ko sa kanya. Matapos kong bigyan ng pagkakataon si Joselito na mahalin ako, we worked out fine and well. He started to work na rin matapos ng therapy niya. Ngayon, he was working sa HR department sa company nila ng dad niya. It was Joselito's choice to start working sa mababang posisyon. Sabi niya sa akin, he wants me to be proud of him, but the fact na gusto niya na maging masaya kami every day was something na nakaka-proud talaga. Mom, nasaan na sandwich ko? Ito na ginagawa na ni Mommy. I am very late, ikaw na lang maghatid kay Marjun ha? Sure, sagot ko sa kanya at binigay ko na ang sandwich niya. Kainin mo ha? Tapos tumawag kapag pauwi ka na, huwag kang mag-cellphone sa daan para di ka ulit maaksidente. Paano kung di ako na-aksidente? Siguro di tayo ganito kasaya ano? He asked me. Na-aksidente ka man o hindi, mas gusto kong ligtas ka dahil kailangan ka ng anak natin. Sige na pumasok ka na, sabi ko sa kanya. I love you too, Mom, ihatid mo na ako, I'm late. Opo, sir ihahatid na kita, huwag ka pong mainip Marjun. Sige Mommy, leave me here, come back na lang sa uwian. Hala, ang yabang mo na ha, pag ikaw umiyak kapag umalis ako, tatawa ako. I am a big boy na Mommy, I will not cry, talaga, umiyak ka nung kami ni Dad left you nung prep ka. That was last year, be a good boy here ha, at ako naman, nagpasama ako kay Dayan sa bookstore. Bakit, Joselito decided na pag-aralin ako para tapusin ang huling taon ko sa college, sayang naman daw kasi yung pagkakataon para sa akin. Pumayag rin naman si Mama at Papa doon, so, I gladly accepted the opportunity. I will start my classes on Wednesday, ang pasok ko naman ay Wednesday, Friday, and Saturday so hindi ako mahihirapan, lahat pa yun, hapon puwera sa Sunday classes ko, maalagan ko pa rin si Marjun and Joselito. Dapat yung magandang notebook yung kunin mo yung nakakagana mag-notes. Girl, magandang notebooks ang gamit ko dati pero di ko sinusulatan, nanghihinayang ako, sabi ko sa kanya at saka ako ngumiti at kumuha ng mga black ball pens and highlighter. Nabalitaan mo na ba, Alin, ang pagkaruroon mo ng boyfriend, sinong nagayuma mo? Seryoso kasi ako, may balita nga galing sa Japan, sabi niya sa akin, Japan? I only one person from Japan, Wilfredo. Ano yun? Wilfredo Tan is back from Japan. Wala akong reaksyon at kumuha ng violet na highlighter. How should I feel about his return? Should I be glad about it? Hello, nagbalik na si Wilfredo. So, I asked her back. I acted nothing but my heart skipped a beat, not because dahil kinilig ako pero dahil bumalik sa isip ko ang ginawa niya. Yung pagtaboy niya sa akin, yung pag-iwan niya sa akin. Wala na ba talaga? Mahal ko asawa ko, mahal ko anak ko. Wilfredo is just a part of my past. Okay fine, sabi mo pero ang hot daw niya, sala niya sa akin. Lagi namang hot yun ata ang nag-iisang kalahating hapon na sunog. Well, tama ka, ano tapos na ba yan, yellow papers na lang saka colored index cards, pati pala journal gusto kong magdoodle pag boring ang professor. Great idea, kunin na natin yung mamahalin, ako naman umuwi muna to prepare the ingredients ng magiging dinner. Naabutan ko pa sila Mama at Papa na nagsasayaw ng cha-cha. It's nice to see them fix their relationship nung dumating si Marjun sa buhay nila. Pinatunayan nila na kapag gusto nivo ayusin ang isang bagay, no matter how complicated it is, maayos mo, yun at magwo-work ulit. By 4 PM sinundo ko na si Marjun sa school, agad naman niyang ginawa ang homeworks niya para makapaglaro siya ulit. Marjun loves playing with Joselito, sigurado akong maglalamang. Daddy, sigaw ni Marjun at tumakbo siya para magpabuhat sa daddy niya. Akala ko ba big boy na, bakit nagpapabuhat pa rin kay daddy? Tanong ko sa kanya. Big boy na ako, walang big boys ang nagpapabuhat sa daddy nila. Meron po kaya mommy. Oo nga, ang mga big boys nagpapabuhat pa sa daddy nila. Sige kampihan mo na naman ang anak mo, ang big boy di na nagpapabuhat kasi big na sila. Ang big boy nagpapabuhat pa rin, look at this magpapabuhat ako kay dad. Dad, buhatin mo po ako dali, I need to prove to mama that nagpapabuhat pa rin ang big boys.
Stop it Joselito, hindi ako nag-escalan ngayon, mahirap na baka ako ang buhatin mo. Oo na naniniwala na ako sa inyong mag-ama. Lumapit ako kay Joselito para panasan ang namuong pawis nito dahil sa buhat-buhat nila ni Marjun. How's your day? Okay naman, masaya pero na-miss kita. Bitin din ako sa sandwich mo. Mas gusto ko yung packed lunch. Okay, tomorrow you will have your packed lunch. Pero ngayon, kare-kare ang ulam. Yes, I really love my wife. I know, ang perfect ko no. Of course you are very perfect, feeling ko para akong nakauno sa test. Tapos nagmagna cum laude sa sobrang swerte ko sa asawa ko. Pa, kain na po tayo, sige. Florencia, ilalabas ko lang sa refrigerator itong ginawa kong leche flan, sabi naman ni Mama. Yes, Joselito, huwag mo na akong ihatid, nag-undertime ka para lang ihatid ako sa school. Kaya ako na mag-isa, yes. Ngayon na magsisimula ang klase ko at gusto ni Joselito na ihatid ako. Kailangan kita ihatid, it's the first day of school, baka umiyak ka kapag mag-isa ka. I rolled my eyes. Hindi nagmana sa akin si Marjun, sabi ko sa kanya. I know, gusto ko lang I wish ka ng good luck sa classes mo. Thank you, sabi ko sa kanya. Well, I talked to your dad. I told him that you going to class and he said good luck, sabi niya sa akin. Really, wala naman na kasi akong pakialam doon. I bet wala lang sa kanila na sinabi yun ni Joselito. They said they miss you and Marjun, gusto nilang dumalaw naman tayo sa kanila, sabi niya sa akin. Niloloko mo ba ako sa unang araw ko? Tanong ko sa kanya. No, I'm trying to let you know that you are still important for them. I'm doing this for you, I want you to be very happy, sabi niya sa akin. Alam ko, sorry it was just galit pa rin ako sa kanila. I need to go or else I'll be late, sasama ako sa'yo. Hindi mo na kailangan na samahan ako Joselito, para naman akong nursery niyan. Kahit sa labas lang ng room please, I want to see you na umupo sa chair tapos makita yung mga classmates mo please. Wala na akong nagawa kung di ang pumayag sa gusto ni Joselito, at hinayaan siya na ihatid ako sa room pero pagdating namin doon nakita ko na yung professor namin na nakatalikod at nagsusulat sa whiteboard. Hala andyan na professor ko, sige bye-bye uwi na lang ako mamaya. I'll wait for you, thank you, sabi ko at hinalikan ko ulit siya sa pisngi at pumasok ako sa classroom kinuha ko ang registration card ko. Naku, baka magalit nito si sir sa akin, first day of class tapos late ako, baka pagtripan ako nito sa buong taon. Sorry sir, irregular po ako, it was unexpected, ano bang ginagawa niya dito, bakit siya pa? Ito po yung registration card ko, I'm sorry for being late. Florencia Cornejo Caster, sabi niya sa akin, he looked at me and he tried to smile, but I didn't respond. Paano ba ako magre-react? Bakit ngayon? Bakit kailangan pa kaming magtagpo ngayong mag-aaral ako ulit? Tumango ako at nagpanggap na hindi ko siya nakikila. He grabbed the pen at pinirmahan ang card. Take a seat, sabi niya sa akin at pumunta ako sa bandang harap para umupo. Everyone, I'll be your instructor in Public International Law for this semester. I am Professor Wilfredo Tan. Hello sir. Tumingin ako sa labas at nakita ko si Joselito na nakatingin sa akin at ngumiti pa siya. Tinuro niya ang right side ng hallway bilang senyales na doon siya tatambay. Tumango na lang ako at hindi na nakapag-concentrate pa sa naging discussion niya sa klase namin.